Pag-usapan po natin ngayon ang tungkol sa asin, ang kahalagahan ng asin. Kung wala pong asin sa ating mga kusina, wala pong sarap ang mga lutuin natin kung hindi natin hahaluan ng asin, ano po. At hindi lang 'yun ang makukuha nating benepisyo sa asin. Mayroon din po itong ambag sa kalusugan. At sa mga panglinis po, mayroon din po. Kaya mahalaga ang asin kahit na maalat po napakahalaga po ng asin. Sabi nga po, ang asin ay mahalaga para sa kalusugan, sa pagluluto, sa preparasyon. Nagbibigay ito ng electrolytes para sa balanse ng fluids, nerve, at muscle function. Ayan. Ginagamit ito bilang natural na antiseptic o sa sugat at sa papagaling ng sore throat po. Ayan, napakadami ng makukuhang benepisyo po sa asin Ito rin po ay nagpapatagal ng buhay ng pagkain. Yung mga tulad ng isda, karne, gulay, yun, pwede pong ibabad natin sa asin, buruhin ito para mas matagal po ang buhay nila. Ano po. Ayan. Ang kahalagahan ng asin para sa kalusugan po. Ang sodium ay kailangan ng ating katawan para sa nerve at muscle at sa muscle function. Makakatulong ito sa ang iodized salt para maiwasan ang mga sakit tulad ng goiter po. Ayan, kasi po kung mababa po ang ating level ng sodium ay ng sa yung sa ng ng iodized salt po, pag consume nito ay madalas po tayo ay nagkakaroon ng sakit na goiter. Hindi naman po maganda kung masyadong maalat po ang ating timpla. Kasi po ang asin ay maalat, ay magkakaproblema din po tayo sa kidney. Kaya kailangan po nasa balanse lang ang lahat, po. Kaya kailangan hindi tayo ano hindi kailangan na mag-consume ng madaming maalat po, tulad ng asin. Ito, pampalasa po sa pagkain. Ito ay isa sa pinakalumang pampalasa ng pagkain para mapabuti ang lasa nito. Nung mga mga ninuno natin, ay ito po lang ang ginagamit nila, asin lang, po. Hindi naman sila nagagamit nun ng mga kung ano-anong mga additional na mga pampasarap. Lalo na pag sa probinsya ka po nakatira. Ay kung ano po ang nandyan, yun na lang. Asin lang naman ang madalas po na nandyan dyan sa kusina. Kaya, ayan po. Ayan ang mga ng mga ninuno natin noon. Kaya nga po, di ba ang mga ninuno natin noon ay matagal ang buhay din nila dahil sa wala silang gaanong mga ginagamit na mga kung ano-anong pampalasa, pampasarap. Ayun. Kaya napakaganda po ng ng asin. Ito, pwede rin po ito sa preservation ng pagkain. Yung po, pagbuburo o salting ay po, isa sa magandang paraan. Kung wala ka pong ref, ay pwede na pong gawin itong pagbuburo po, tulad ng karne, ng isda o gulay. May mga gulay pong binuburo din sa asin para mas masarap ang kanilang lasa. Ayan. At para ito ay hindi mabulok agad, hindi masira, hindi masayang. Maiimbak ng maayos po ang pagkain. Yan. Kasi noon po ang mga ninuno natin wala pang refrigerator. Ito ang madalas nilang ginagawa para makaimbak sila ng madaming pagkain. Ito, ibuburuhin nila ang mga pagkain tulad ng isda, karne, ganyan. May contribution din po ito ang asin sa sa medical na gamit. Ayun. Ang tubig na may asin ay bisang pangmumug para sa sore throat at singaw. Ginagamit din ito bilang
ang natural na ano po, antiseptic. Opo, sa ano, para sa ano, paglinis ng sugat. Ito. Ah, ang panglima po ay para sa ano, sa pamamaga ng mga lalamunan. 'Pag yung pong namamaga ang ating lalamunan, ay gumawa tayo ng tubig na maligamgam na ano, na mayroon pong asin, haluan ng asin, at imumog po. Maganda rin po itong ano, panglunas sa mga mamagang lalamunan. Ito ay mababawasan ang pamamaga. Mayroon din po ito sa ano, yung pang-anim, relaxation. Ayan. Ang pagbabad ng mga paa sa tubig na may asin ay makakatulong sa pagpa-relax ng muscle. Kung tayo pa ay pagod ang ating mga paa, nakatayo sa maghapon sa trabaho, ibabad po natin ang ano, ating mga paa sa tubig na may asin na medyo maligamgam lang po. Yung tama lang ang ano, wag masyadong mainit. Para po sa ano, ma-relax ang mga muscle. Ang pangpito po ay ito, nutrition. May nutrition din palang asin. Ang iodized salt po ay mahalagang ano, maiwasan ang sakit na dulot ng kakulangan sa iodized salt dahil tulad ng goiter po. Ang pangwalo, ang asin ay pwede ring gamitin sa pagpapatanggal ng amoy ng ano, ng mga malalansa, isda. Kunyari po, naghugas tayo ng isda, nagdikdik tayo ng bawang, 'di ba malakas ang mga amoy nun. Ang asin po na may tubig, ayun, pwede na po 'yun gamitin sa panghugas ng ating mga kamay para mawala ang mga lansa sa ating kamay. At yung mga ano, tulad ng bawang, malalakas po ang ano, ang amoy noon. Basta tandaan lang po, ang labis na pagkonsumo ng asin ay maaaring magdulot ng mataas na presyo ng dugo o ano, high blood pressure. At magkakaroon din tayo ng ano, problema sa puso pag masyado pong consume ng asin natin, mataas. Basta po ang ano, ang lagi pong tatandaan natin, ano man ang sobra ay masama.